Hi guys, welcome back sa aking channel LTHP TV, and for today's video guys, ay meron tayong i-scan itong bato na lumitaw guys, dahil nakikita nyo dito sa bandang ilog ay yung may malakas na ulan, ito po lumitaw po, nakikita po dito, at kakaiba po ang kanyang kulay dahil red tisa po siya. Ayon po sa aking decoding by Yamasita Dreambok, ito pong red tisa na bato ay ang ibig sabihin po ay nearby object o malapit lang ang treasure sa kanya. Pwede rin itong may laman sa ilalim, kaya i-scanin na natin ito guys. Keep on watching na lang. Sa mga baguang pasok sa aking page, paki-like and share, paki-follow na lang po sa ating page guys. Ayan, keep on watching na lang. At mamaya papakita ko sa inyo ang isa pang site dito guys, na kasama rin dito guys, na merong napakagandang guhit o mga treasure marker na nasusulat sa bato. Ayan, papakita ko na lang sa screen. Nawa, bantayin na lang ko. Ano? Hidagan tanawa. So ito guys, itutuloy ko yung kwento nito guys. Ito yung bato, tinanong ko sila kung saan ito nakuha guys. So siyempre, ang sabi po nila ay lumitaw lang po to dito sa bandang gilid ng ilog guys. Pero ang totoo ay hindi pala ito lumitaw. So nakapwesto po ito doon sa ibabaw. Kaya lang pinatag nila yung lupa dyan kasi nga siguro gawa nila ng pagparkingan ng backhoe di kaya truck, kasi malapit ito sa kanilang farm. So nung nakita nila itong bato, binaliktad kasi nila ito, yung pala kulay pula, tapos meron siyang marking, so yung meron siyang scoop sign. And then nagtataka sila dahil iba nga yung kulay, yung texture niya, yung balat niya ay parang simentado po siya na kulay pula at may scoop. Tapos nasa tabing ilog siya at letter C yung forma ng ilog guys, kaya nagtaka sila. At yun nga, nakita nila itong aking channel na nagdidecode at naglolocate po tayo, nag-i-scan sa isang lugar. Kaya inimbitahan tayo dito guys na papuntahin dito sa kanilang lugar. So ito na nga, na iniscan ko siya at dinikod natin, ni-reading natin lahat ng kanilang mga site. And then isang spot lang talaga sa 3 o 4 na site dito guys na prospecting target nila sa treasure. Isa lang talaga ang pumasa guys. Ayan, lumipat kami doon sa pinagkukunan nitong bato guys, bandang itaas.
So ayan guys, sinimulan na po namin ang pag-i-scan dyan pagkatapos ng remapping sa area. Tapos pagkatapos ng sightseeing. So ito guys, pag ako ang nag-i-scan sa isang area, bago ko siya i-scanin, kung wala man tayong makikita nga legit sign, ay syempre tatanungin ko kung ano yung mga history dito guys. So about muna sa treasure sign, mamaya makikita nyo guys yung pinapakita ko sa kanina na nasa screen na star at saka double-handed arrow, ay makikita natin sa video ito mamaya sa dulo guys. So keep on watching lang, dahil nag-i-scan pa kami dito sa bato nga, yung kulay pula na red tisa na kinuha nila dito mismo guys sa in-scan natin. So inilipat nila doon, hinulog nila doon sa bandang ibaba sa may ilog, kasi nga disturbo ito dito guys. So ayan guys, pagkatapos naming mag-scan, syempre magre-reading tayo dito sa na-scan natin guys, kung meron ba siyang laman. So ayan po, tinitignan namin. Kaso lang po, itong video natin ay hindi nakikita ng video man, na hindi niya na maipokusan guys. So, walang focus po dito sa ating tablet PC para po ma-share sana sa inyo mga viewers guys ang ating na-scan. Pero guys, wala namang kwenta to dito, banda dito sa pinagkukunan ng bato, dahil nga ay wala itong nakikita dito sa aking monitor. Ang nakita lang dito guys ay dating hukay. So tinanong ko sila kung naghuhukay ba dito o wala, kasi nga may hinukayan dito guys. Nakikita ko na may hukay na siya. Nasa ano siya, 1.45 meters ang hukay, na ang laki naman ay nasa 6 by 6 or 6 by 8. Ayan, so wala naman dito guys sa pinaglagyan ng bato, yung malaking bato. So doon tayo titignan natin yung nakasave na scanning nung una doon sa may bato guys. Ayan, papakita ko sa halo inyo sa aton screen. bato ha, nay halo. Oh. Nay bangag nay halo niya, nay gitago ini. Kita ba nakarugong sa natin? Bukunon tong batuha di Hmm. Sa man yang original na view. Takilid to ba siya? Murag nga ay giveaway siya ng batuha. Nandito sa tumoy dapit ni bro. Andito nga, dito pa yung sa dalan. Portion niya. Oh. Ha? Dito ang bangag. Naman kay abay man is bangag. Kumbaga sa reading, kung imong hunahnaon sa 3D visualize, iabay ra ang vision, iabay ang bangag ug ang item. Pero sa tinuod lang ana, mao ning bangag diya gisulod ang item. Ngana na siya. Sa reading lang din dinhi, separate ang item ug ang bangag. Pero mo na item ilhan, di ba katong sa kaganina gipakita nako sa inyo nga kung nay kahon box niya abay din ang bangag. Di ba mag-abay kare anig vision. Kini pud siya lahi. Lahi pud siya kay gaabay ang bangag Abay gud. So meaning katong bangaga, madikoy ka kay kung imo gitong kaluton wala dito sulod. Taro siyang abay. Kasagahi. So muna nga ang uban nga ilahan ang pull out ang bato. Ilang i-safety kay dito ra nabalbagon. So malagmit giveaway sini Kundi kanang gamay kay nga bar, nya naisagol alahas mo nang sa porma po niya dili ta kadaog sa ihang porma. Kung atong i-interpolate, kung ato siyang i-interpolate murag i-zoom, mudak ko man Kung di pa siya item, kung minerals lang, kung i-interpolate mawala man. Wala. Di man siya mupula, pero kana siya ni pula man siya hinoon nga gi-interpolate taro lalo mo. Naagit siya taro. Abay sa bangag. Na mabali gwapo ni siya kay mabali-bali man gud. Mo gina siya yang porma niya.
Guys, sa pag bali-balihon. Mura gid yung forma. Oh, nara sulod. Wala ni diri, murag layo rang kanang kwan siguro ni kaning big deposit. O gigiveaways lang, letter C ba nga suba o? Kuyawan ko ganina abi na ako kinina ida kong load kay C manggod pero kung sa C nga inaani nga formation, posible manggod nga ginuna sa hapon nga kung naidagko kay bulog sa tubig, ano ro ni diri mulutaw pa lang. So di ginila di ibutang. Di ba? Posible giveaways lang. Kunya dito baka nis buntod ang main. Haman ang north diri diha dapit no. Oh. Ang north diha. Then east dito. So posible diha sa ubos aning subaan ra dito dapit. Hindi ko ngalod. Wala man ni diri. Daghan diri dito korda. Base na yung mga sign dito. Kanang bato wala pud mo nakita nga sign ana. Katurang hole bangag. Amo ba? Amo pug ka nagatubang tong bangaga. Sa diri pa siya sa posisyon. Pailalom. Unya. Wa gid mo kabantay aha dapit siya nakakon. Inani man gud siya panalitan mo ning bato. Naman ay compass positioning niya north, south, east, west. For example, ang bangag niya naa sa east, sa silangan, meaning travel treasure to the east. So, mupayon ta sa east. Posibleng di sa karsada, posibleng di may balay, basta going east. Basta natubangan yan. Oh, dabi kung diri siya sa west, travel pud ta diha. So posible nga tara atong may buntod. Ana ba? Kay kani siya sa posisyon pa lang daan kung sa theory lang kung ako'y pabasahon na ni, diri sila mag-relax kay patagman. Diri sila mo relax kay ilang supply kanang panglungag, pangligo, panghugas, naraman. Then ang marking dayon. So magbutang sila giveaways, it's either 1 bar or mga alahas para reference nga diri sila gikan. Then kay masulat mo sa mapa. Nga kani gikan diri ani going east 25 meters away dito ra ang load isulat man nila indicate mo nang naay mga indication sa mapping o dali ra turon. So inana. Oh, next aman ta dapit. Di ka to dito sa scripture kahit kita kang sign dito sakto. Aman dapit. Para si Banduna. Unahan gamay to tong silang balay. Okay. Aman bag. Ikat sa na imong video at sa guys, thank you so much for watching. Keep on watching lang dahil pupunta pa kami sa ibang site na kasama rin dito sa ating ini-scan ngayon guys. Keep on watching. So ayan guys, nandyan na po yung ating sasakyan dahil mag-i-impake pa tayo. Karga natin lahat ng ating kargamento guys, mga gadget. At papunta tayo sa kabila. So yung kabilang site na magkasama rin dito guys. So ayan. So syempre, nandyan na yung ating sundo. So lipat tayo doon sa kabilang site guys. So ayan guys, so ito na yung nakuha nila guys na signage. So ikukwento ko na lang ito guys dahil hindi ko i-share sa inyo yung binyo, yung binyo site nito guys dahil exclusive po tayo dahil marami po ditong kabahayan. So ito na lang, ikukwento ko na lang sa inyo guys. Ayan, mapapansin nyo may double-handed arrow, yung baliktarang arrow. Ayan, na ang meaning po ay treasure left and right. Tapos meron pong kanji words dito guys na nakasulat bandang gilid. Tapos sa kabilang side dito sa kaliwa merong star at merong box with X.
Ayan, ang buong kwento nito guys ay nasa gitna po ng kalsada. Isang maliit na kalsada guys. Tapos, syempre, kinuha nila guys dahil disturbo po sa daanan ng motor. Ayan, pag nung nakuha na ito guys, binaliktad niya. Ito po yung nakikita dito sa bato na mga marking. So, talagang positive ito guys. So, hindi na ko nagpaligoy-ligoy pa. Iniskan ko agad. So, ayan guys. Ang meaning nitong isang box with X sa gitna, treasure, down, under. So, under lang po guys. So, lahat ng ito, ang mga sign na ito ay nasa isang bato lang. Tapos ito namang left and right arrow, ibig sabihin, left and right treasure. Tapos ito namang star, general treasure or main treasure. General nga ito dahil star. Pero, delikado po rin ito guys dahil nga star. Ayan, titignan natin yung na-scan natin guys sa bato. Yung may sign. So, titignan natin yung kanyang scan result. Ayan po guys, kung mapapansin nyo guys ay meron siyang napakaliit na may kulay pula sa gitna. So, ito ay posibleng item o posible ring mineral. So, ang gagawin natin dito guys, i-interpolate lang po natin siya para po malaman po yung result kung ano siya. Ayan, pagkatapos pong interpolation guys, ay lalabas po dito na meron siyang square red box object. So, ayan po, red box object na nakabalot po siya guys ng matigas na bagay. So titignan natin ang kanyang deepness guys, yung kanyang kalalim. Ayan, itatapat lang po natin yung cursor line sa isang spotted area guys. So ayan, mababaw lang po ang kanyang reading guys, nasa 4 meters lang siya guys. So ito ay estimate value lang po ng kanyang na-spot doon po sa ating sign na treasure under, down, below. Tsaka yung side by side treasure po guys. So ibig sabihin nag-positive po yung scanning natin. Kasi nga itong kulay pula ay nasa 740.72. So hindi tayo magkakamali dito guys na sa itong treasure box, dahil kung titignan natin yung kanyang hugis sa ilalim, ayan, baliktarin po natin siya, ay ayan po, medyo matulis ng konti siya pero may flatten form naman siya, tumagilid lang siya. Ayan po guys. So ibig sabihin nito ay positive po siya sa treasure, kaso nga lang ay malalim. Kung ibabak natin o ibabalik natin siya sa dati niyang forma guys, ayan po. So napakaliit niya. So positive yung treasure down below, kaso nga lang ito ay hindi natin matansa kung gaano ito kalalim guys. Dahil dito naman sa ating 3D, lalabas po yung kulay pula na yan, lalabas po na 5.11 meters. Pero estimate value lang po yan. So kailangan po nating maghukay dyan, mag test digging. Pero ito nga positive naman sa treasure sign. So yun lang muna guys ang aking kwento guys, hanggang sa susunod na mga video. Thanks for watching.